Magandang araw! Alam niyo ba ang tungkol sa neurodevelopmental disorders? Ang ADHD, autism, intellectual disability, at seizure disorder ang ilan sa mga karaniwang neurodevelopmental disorders na nakikita sa mga bata. Halina't ating talakayin. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ano ang sakit na ito? Ito ay isa sa mga karaniwang behavioral disorder sa pagkabata kung saan may nakikitang paulit-ulit na behavior ng kawalan ng atensyon o focus o di kaya yung pagka-hyper ng sobra na hindi na naaayon. Ito ay maaaring nakakaapekto na sa pakikihalubilo, pag-aaral o pagkilos. Ano ang mga sintomas? Nagkakaroon sila ng inatensyon o pagkawala ng focus at sobrang pagka-hyper. Sila ay madalas magkamali at tila hindi nakikinig sa sinasabi ng kausap. Madalas hindi sumusunod sa instructions at hindi natatapos ang mga gawain. Madalas nakakawala ng mga bagay na kinakailangan sa mga gawain. Madalas na malikot at hindi mapakali sa kinauupuan. Madalas na madaldal at sumasagot kaagad kahit hindi pa tapos ang kausap. Ang batang may ADHD ay karaniwang nagsisimula bago mag-12 taong gulang. Ang mga sintomas ay dapat na oobserbahan sa loob ng 6 na buwan at napapansin at least sa 2 setting or lugar o higit pa sa 2. Ang mga sintomas ay hindi dapat nagpapaliwanag ng ibang mental disorder. Ano ang sanhi ng ADHD? Ito ay maaaring namamana sa pamilya. May mga ilang factors din na maaaring maging sanhi nito tulad ng pagka-expose sa mga toxic chemicals habang pinagbubuntis ang bata at pagiging premature o kulang sa buwan, pati na rin ang impeksyon. Maaaring nagkakaroon ng problema sa mga neurotransmitters o mga kemikal sa utak. Paano matutulungan ang batang may ADHD? Maaaring magreseta ang mga doktor ng antipsychotics o stimulants. Maaari rin nating i-enroll sa mga therapy tulad ng occupational therapy para mas maging maayos ang kanilang behavior lalo na sa pakikitungo sa ibang tao. May pag-asa pa bang gumaling ang batang may ADHD? Ang pagpapatuloy ng mga sintomas ng kondisyon na ito ay dumedepende rin. May ilang sintomas na maaaring nakikita pa rin hanggang magkaedad ang bata. Lalo na kung ito ay nasa lahi ng pamilya, may mga stressors o ibang kasabay na kondisyon tulad ng conduct disorder, depression at anxiety. Kung minsan naman ay may mga nababawas na mga sintomas na naoobserbahan, halimbawa ay maaaring mapansin na nabawasan ang pagka-hyper pero nananatili ang aggression sa sarili o sa iba. May mga myths at misconceptions din tungkol sa ADHD. Ang ADHD raw ay kondisyon lamang sa pagkabata. Sa katunayan, ang ADHD ay maaari rin makitang kondisyon kahit sa magkaedad na ang bata. Sinasabing makakalakihan na rin ang ADHD ng bata at ito ay mawawala na. Sa katunayan, maaaring may ilang sintomas pa rin na maoobserbahan sa isang bata habang nagkakaedad. Ang ADHD raw ay dahil sa bad parenting. Hindi totoo na ang bad parenting ang nagiging sanhi ng ADHD. May mga intervention rin para sa mga magulang upang maging daan upang mas matulungan nila ang kanilang mga anak na may ADHD sa pakikitungo sa ibang tao ng mas maayos. Autism Spectrum Disorder. Ano ang sakit na ito? Ito ay isang neurodevelopmental na kondisyon ng isang bata kung saan nagkakaproblema sa social communication na nagkakaroon ng mga repetitive o paulit-ulit na behavior o mannerisms. Ano ang mga sintomas?
nahihirapan makihalubilo, makipag-usap, o interact sa ibang tao. Walang eye contact kapag kinakausap. May mga paulit-ulit na ginagawa kung saan may mahigpit silang patterns o routine. Kadalasan ay kailangang masunod ang kanilang routine dahil labis silang nagagalit kapag nasira o hindi nasunod ito. Sobrang sensitibo nila sa mga ingay, pandama, lasa, amoy, liwanag o mga kulay. Ano ang sanhi nito? Ito ay maaaring namamana sa pamilya. Maaari rin na may immunological incompatibility, ibig sabihin, nung ipinagbubuntis ay may mga antibodies na hindi compatible kay baby. Maaari rin na advanced maternal at paternal age, ibig sabihin ay may edad na ang ama at ina nung ipinagbuntis ang bata. Maaari rin na sanhi ang mga komplikasyon nung ipinanganak ang bata, tulad ng sobrang liit o baba ng timbang. May mga congenital malformation at trauma. Paano matutulungan ang batang may autism? Maaari natin silang i-enroll sa mga therapy tulad ng occupational therapy. Ang layunin nito ay para matulungan sila sa interaksyon o yung komunikasyon nila sa ibang tao. Matutulungan din natin sila na maturuan ng mga simpleng gawain para sa kanilang sarili. Maaari rin magreseta ang doktor ng gamot tulad ng antipsychotics kung kinakailangan upang mas makontrol ang sintomas tulad ng pagka-irritable, hyperactivity, mga paulit-ulit na mannerisms or gestures, o iba pang behavior na maaari makasakit sa sarili o sa ibang tao. May mga case din ng autism na hindi kinakailangan ng gamot depende sa behavior. May pag-asa pa bang gumaling ang autism? Ito ay panghabang buhay na kondisyon. Nagdedepende ito kadalasan sa IQ nila kung papaano sila gagalaw o kikilos sa pang-araw-araw. May mga myths o misconceptions tungkol sa autism. Ang mga bakuna raw ay pwedeng maging sanhi ng autism. Sa katunayan, ang autism ay maaaring namamana sa pamilya, may immunological incompatibility, advanced maternal o paternal age, o mga komplikasyon nung ipinanganak. Ang isang may autism raw ay alinlang sa dalawa. Sobrang genius o di kaya walang kayang gawin o walang kapasidad. Ito ay walang katotohanan dahil ang bawat tao na may autism ay may iba-ibang kakayanan. Mas maganda na matuklasan pa natin ang mga ibang bagay na kaya nilang gawin. Ang autism raw ay nagagamot. Ito ay hindi na nagagamot at ito ay isang kondisyon na panghabang buhay. Ngunit sa tulong ng therapy o kaya ng mga gamot, matutulungan natin sila na makagalaw sa pang-araw-araw na buhay. Intellectual disability. Ano ang sakit na ito? Ito ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng mas limitadong kakayahan sa pag-iisip at pag-unawa na maaaring makahadlang sa pag-aaral, trabaho, at pakikisalamuha sa ibang tao. Ito ay maaaring magresulta ng hindi karaniwang pag-unlad ng kaisipan at kakayahang matuto. Ano ang mga sintomas nito? Iba-iba ito depende na rin sa level o antas ng disability. Hirap sila sa pag-unawa o pag-aaral. Hirap din sila sa konseptual, social at practical na aspeto. Ang konseptual na aspeto ay ang mga basic skills tulad ng reasoning, language at mga general na kaalaman na nasusukat sa pamamagitan ng pagkuha ng IQ. Sa social na aspeto, nahihirapan sila makihalubilo sa ibang tao. Sa practical na aspeto, nahihirapan sila sa pang-araw-araw na gawain, kaya't kadalasan ay kailangan nila ng assistance. Ano ang sanhi nito? Ito ay maaaring namamana. Maaaring na-expose rin sa mga impeksyon o trauma nung ipinagbubuntis. Paano matutulungan ang batang may intellectual disability?
May mga interventions kung saan mas tinutulungan sila sa kanilang behavior, lalo na sa aggression. Maaari rin tayong magbigay ng mga gamot kung kinakailangan para sa aggression, pagka-iritable o pananakit sa sarili o sa ibang tao. May pag-asa pa bang gumaling ang batang may intellectual disability? Ito ay isang permanenteng kondisyon. Ang therapy, gamot at paggabay sa kanila ang kakailanganin upang sila ay matulungan. Ang kanilang kakayahan ay nakadepende rin sa level ng disability kung mild, moderate, severe o profound. May mga pagkakataon na mas madaling magabayan ang kakayanan ng mga may mild na level kumpara sa mga may severe o profound. May mga myths o misconceptions tungkol sa intellectual disability. Sinasabing wala silang kayang gawin. Sa katunayan, may mga kanya-kanya silang kakayahan upang matuto depende sa kanilang IQ. Sinasabing palagi lang silang masaya. Sa katunayan, nakakaramdam din sila ng iba't ibang emosyon. Sinasabing hindi sila magkakaroon ng sariling pamilya. Sa katunayan, maaari pa rin silang magkaroon ng sariling pamilya dahil mayroon din silang mga emosyon at pakiramdam. Other mental disorder due to seizure disorder. Ano ang sakit na ito? Ito ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng problema sa mga electrical discharges sa utak. Ano ang mga sintomas nito? Pagkakaroon ng kumbulsyon kung saan tumitirik ang mata, tumitigas ang mga braso o paglalaway. Maaari rin silang mawalan ng malay sa episode ng seizure. May mga pagkakataon na mapapansin na magkakaroon ng pagbabago sa behavior pagkatapos ng seizure episode tulad ng aggression, kakaibang kilos o pagsasalita. Ano ang mga sanhi nito? Maaaring maging sanhi kapag nagkasakit habang ipinagbubuntis o kaya kapag nagkaroon ng mga impeksyon o trauma. Paano matutulungan ang batang may seizure? Maaaring magreseta ng gamot o anticonvulsant para mas makontrol ang seizure episodes. Maaari rin magbigay ng mga antipsychotics at mood stabilizers para mas makontrol ang pagbabago sa kanilang behavior tulad ng aggression. May pag-asa pa bang gumaling ang batang may seizure? Maaaring makontrol ang mga sintomas nito sa tulong ng mga gamot. Ngunit ito ay maaari pa rin umulit ng pabalik-balik. May mga myths o misconceptions tungkol sa seizure disorder. Sinasabing hindi nakakapamuhay ng maayos o nakakapagtrabaho dahil sa seizure. Ito ay walang katotohanan dahil sila ay may kakayahan pa rin na makapamuhay ng maayos at makapagtrabaho kahit na may seizure. Ang importante ay may gamot upang mas makontrol ang mga sintomas. Sinasabing kailangang may ilagay sa bibig kapag nagsi-seizure. Kapag ginawa ito, maaari pa makasakit ito sa taong nagsi-seizure. Mas mabuting itagilid ang pasyente habang nagsi-seizure at lagyan ng malambot na bagay o unan at antayin na bumalik ang kanilang malay.